stewards. Tayo po ay mga stewards ng Panginoon. Amen. Pinamamahalan po tayo sa mga bagay na nanggaling sa Kanya. Amen. So, ikaklaro po natin dito. At bilang umpisa po, talakayin natin doon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Sabi rito, 1 and 2. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo. Ito may kay Pablo galing. At katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. 2. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. At yun ang tatalakayin natin ngayon. Amen. The faithful stewards of Christ. Kailangan mo faithful tayo. Ano man mangyayari, huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Dahil siya lang naman ang may magagawa sa atin eh. Amen. Kung hindi pa mahas yung lakas, talino natin. Amen. Ang sabi nga ng Bible, without Him, we can do nothing. Kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. May magawa man tayo, ay sarili natin. At walang katagumpayan, walang kasiguruhan, yung mga bagay na ating ginagawa kung wala ang Panginoon. At kung hindi tayo faithful sa Panginoon, mga kapatid, walang mangyayari sa pagiging steward natin. Lalo na sa kanya mga bagay na pinagkaroon sa atin. Dapat itong pamahalaan natin ng mabuti ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa ating pamamaraan. Kasi minsan ang pamamaraan ng tao ang nasusunod. Kasi sabi nga sa Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, but at the end is destruction. Amen? Kanya kasi natin yung tayo talagang faithful. No matter what, manatili tayo, ano man mangyari sa atin, lalo na sa ating pasikal, huwag natin intindihin yan. Tandaan natin, hindi na tayo taga rito. Manlalakbay na lang tayo rito sa sanlibutan. Ang tunay nating residence ay sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. At yun ang pagsikapan natin na makarating tayo. Kaya na mga kapatid, ang sabi nga, there is a narrow gate, mag-iikot ang pintuan, papasok sa kaharian ng langit. Kaya kailangan magsikap tayo. Iba yung lakas, spiritual na lakas, hindi physical, na kailangan natin. Amen. So ano ba ang katangian para tayo maging sinasabing faithful sa Panginoon? O yung tayo gumagawa talaga sa Panginoon tayo, ano man mangyari, huwag tayong bibitaw mga kapatid. Dahil yun ang pag-asa natin. Amen? Kaya nga kung dumaan man tayo sa final test natin, hindi tayo pare-parehas. Merong mga bata pa na sinubok ang Panginoon hanggang sa pinawian ng buwan. Pero hindi tumalikod. Amen? Dahil hindi ba, hindi naman tayo pare-parehas. Katulad din ngayon, sa 78 na ako, still naabot ko yung edad na to. Pero mayroong mga mas bata pa ay wala na naglilingkod din sa Panginoon. Amen? Katulad ng kumpare ko, yung dating pastoral unity. Amen? Namatay, batang-bata. Hindi nga sunod yung gagawin at sana namin sa unity. Yung school, hindi na pagpatuloy. Amen? So yung mga kapatid, kanya-kanya tayong destinasyon, kanya-kanya tayong lawak ng panahon kung gaano tayo patagal dito sa sanlibutan. Kaya hindi tayo nakakaalam nun kung hanggang kailan tayo. Kaya pagsikapan natin, maging faithful tayo as steward of God. Sandali, hindi nahihingal ako. Amen. So, tingnan natin, ano ba itong mga dapat nating maging katangian ng isang steward ng Panginoon? Ano ba sinasabi ng Bible? Ito po hindi natin i-invento. Babasahin natin kung ano ang mga katangian dapat sa lingkod ng Panginoon. Puntahan po natin yun. Sa Titus 1:7-9. Sabi dito, bilang katiwala ng Diyos. Sino katiwala dito ng Diyos? Amen.
Ano ibig sabihin? Saan sabi nito? Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa. Walang kapintasan. Doon tayo, yun ang destinasyon natin. Hindi natin kayang gawin to. Kaya nga ang Diyos ang kumikilos, maging Christ-like tayo. Nung nilalang ang tao, paano nilalang ang tao? Ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Pero ito ay nasira dahil sa kasalanan. At sa panahon ni Kristo, doon tayo ibinabalik according to the image and likeness of Christ. At ang Diyos di naman ang gumagawa niyan, pailalim lang tayo sa kanyang kapangyarihan. Huhubugin tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Kaya nga sinabi na Bible, be holy for I am holy. No one can enter the kingdom of God without holiness. Yan ang dapat ng mga katangian. Kaya sabi bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang. Ang galing ko eh. Amen? Lalo na ngayon, lalo na yung mga kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Masyado mapupusok. Walang kapintasan sa pagkasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin. Amen? Yan ang panalangin ko talaga eh. Naalis niya sa akin eh. Dahil ito sa totoo lang, lalo na nung araw, madali ako magalit. Kahit anong araw, wala pa ako sa Panginoon. Yan ang talagang kapintasan ko. Pagka ako'y nakain mo, makatingin ka lang sa akin ng masama. May palalagyan ka na. No? Huwag magagalitin. Hindi lasenggo. Ano ba yung paglalasing? Sa anak lang ba ito? Ang paglalasing, maraming malalasing sa iba't ibang bagay. At ngayon, karamihan, ang dami. Lasing na lasing. Saan? Sa Facebook, sa cellphone. Inuuna, lasing na lasing. Para hindi mapakali pagka hindi nakapag-cellphone. Amen. So hindi masama, hindi ko pinapasama yung cellphone. Kailangan natin yan dahil ginagamit din yan para sa mga pwedeng gamitin sa salita ng Diyos. At yan ang isa na ang salita ng Diyos ay nalaganap sa buong daigdig sa pamamagitan ng media ng cellphone. Pwede nyo gamitin niya kahit na nasa Amerika, yung gusto nyo mixeran, pwede ka usapin. Kaya gamitin natin sa tama. Amen? Hindi lasenggo, hindi mapusok o sakit. Amen. Ano pa? Bukas ang tahanan sa mga panauhin. Hindi na mimili. Basta't may dumating. Amen. Pero pakaingat tayo sa panahon ngayon. No? Ay, hindi naman tayo mababayan ng Panginoon. Mamaya, papagit natin. Maibigay sa kabutihan. Mahinahon. Matuwid. May kabanalan. At marunong magpigil sa sarili. Self-control. Yan, marami yan. Walang self-control. Amen. So yung mga katangian na yan, mga kapatid, na kailangan nataglayin na mga talagang steward. Tagapamahala ng Panginoon. 9. Kailangan matatag siyang mananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya. So dito maraming hindi nakakasunod dito. Ulitin natin, kailangan matatag siyang mananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasaungat dito. So dito kasi mga kapatid, yung sinasabi, kailangan matatag siyang manalig sa mga tunay. Kasi maraming hindi tunay na turo. Binibigyan ng ibang kahulugan ang sinasabi sa Biblia. Kaya sabi ko mga kapatid, ingat tayo, hindi ko mo sikat, magaling salita ay yun ang tunay. Hindi tayo nakakatiyak yan. Katulad ngayon, di ba? Sa Facebook, ang dami dyan. Magagaling, mahubusay magsalita.
Pero mga false mga false prophet pala, false teacher. Katulad ng mga nagdaan, makikinig kayo. Kasi ako, wala nakaano na ako sa kwarto. Napapakinggan ko yan, sinusubaybayan ko yan. Ang daming false prophet ngayon. Katulad doon na pinapisay niya, no? 23, rapture na raw. Ajis, ang dami. Hindi natupad. Ngayon, gumagawa sila ng palusot. Kaysa mag-rapture na. So marami yan. Huwag tayong basta-basta tatanggap. Tingnan natin. Kaya nga, ulitin ko, magkaroon tayo ng Berean Spirit. Ano ba yung Berean Spirit? Katulad ng mga tiga-Berean. Dahil hindi nila si Pablo, pero hindi nila basta-basta tinatanggap yun. Pagdating nila sa bahay, pagdating nila ang Bible, kung totoo yun, kung tunay yun. At yan ang sinasabi ko rin, magkaroon tayo ng sarili natin pag-meditate. Dahil binigay na sa atin ng banal na Espiritu eh. Hindi ko naman sinabi huwag tayo makinig sa iba. Katulad sa akin, nakikinig din kayo. Pero tiyakin nyo, itong mga sinishare ko sa inyo, ay pagbulay-bulayan nyo na kung tama. Ibasin nyo sa sinasabi sa Bible. Amen? Baka ako'y mali. Kung mali, kung akala nyo mali, puntahan nyo ako, sabihin nyo mali. At ipaliwanag nyo kung alin ang tama. So kaya nga binigay na sa atin ang banal na Espiritu. At ang sa atin ng Bible, ang sa atin ang banal na Espiritu, kung nasa atin ang banal na Espiritu, hindi na kailangan turuan tayo. Hindi naman, ang banal na Espiritu magtuturo sa atin. At ang ituturo sa atin ay katotohanan. Kaya dapat pagka tayo nagbabasa, nag-aaral, ay puspos tayo ng banal na Espiritu, atin ang banal na Espiritu. Huwag natin kinukuwent sa banal na Espiritu. Amen. Paano ba nakukuhin sa banal na Espiritu? Tinataboy natin. At pagka lagi natin tinataboy, huwag tayong maniwala na ang banal na Espiritu hindi umaalis. Aalis yan pagka kinukuhin natin. Ano ba ibig sabihin ng quench? Pinapatay mo, tinataboy mo. Amen. Ang banal na Espiritu binigay sa atin bilang tatak natin yan. Tayo sa Diyos. Kaya sabi mo, huwag natin itaboy ang banal na Espiritu. Kailangan manatili sa atin. Kailangan sumusunod tayo. At yun ang sinabi ng Panginoon. Sino ba ang may bigyan ng banal na Espiritu? Ang sabi ni Jesus Christ, kung kayo sumusunod sa aking mga turo, dadalangin ako sa Ama na ipagkaloob sa inyo ang Santong Espiritu na mananatili sa inyo magpakailanman. Yun ang sabi ng Bible. Kanino pinangako? Doon sa mga sumusunod. Ipapanalangin ng Panginoon sa Kristo na masapak nasa kanila ang banal na Espiritu. Pero kung hindi naman tayo sumusunod. Amen. Kaya yung talagang tinatawag na maging faithful tayo. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang sundin natin. Amen. At marami pa rin Kristiyano hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Katulad doon, ano ba ang utos ng Panginoon? Nung nilikha ng Panginoon ang tao, ano ang utos niya? Ha? Ano ang utos? Yung pamahalaan yung mga likha ng Panginoon. Ano ba? Sabi ng Panginoon, magpakarami kayo. Puruin ninyo ang sinuko ang mundo. Yung pa rin ba utos? Yung pa bang utos ni Kristo, magpakarami kayo? Utos pa rin yun, pero hindi sa physical. Hindi ka tulad doon, 18 anak. Ay, no, utos ng Panginoon, magpakarami kayo. Yun sinasabi niyang Great Commission. Hindi kayo pumili sa atin, ako ang pumili sa inyo. 15:16 lang. 1. To go and make disciples. Magpakarami kayo. Magbunga kayo at manatili ang mga bunga. Yun ang utos sa atin. Hindi tayo mananahimik. Tanongin natin ang ating sarili. Ilan na yung naging bunga ko simula nung na-born again ako? Ilan na ang naging bunga ko? Nasaan na sila ngayon? Kayo lang makakasagot nila. Utos yun mga kapatid.
na magpangarami tayo bilang Kristiyano, bilang follower ni Kristo. At yun din ang sinabi niya sa mga unang disciple lang. Sabi, follow me and you will be my pieces of man. I will make you pieces of man. Amen? So, doon maraming nagkukulang. Lalo na sa panahon natin ngayon. Pero ituloy muna natin ito. Asan na ba tayo? Sanay na yan. So, kaya nga, ang sabi dito, kailangan yun, totoo, kailangan matatag siyang mananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya. May tunay na aral. Alam niyo sa Bible kasi sinasabi, yung mga false teachers, false prophet, hindi naman sa labas mong gagaling yan, within the church. Sa iglesia din ng Panginoon nagmumula yung mga yan. Nag-iiba ng turo. Amen. Yung mga sikat ng araw, pinupuntahan pa natin ng araw yan. Kita mo, pinost na sila ngayon. Nireveal na mga false prophet pala. Ay mga multimillionaire na. Naging multimillionaire. Eh kaya wala na rin sila. So, ibubuko yan ng Panginoon, lalo na sa mga huling araw, upang ito'y ituro. Ang sabi nito, matutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Tungkulin natin bilang steward. Kung alam natin mali, pwede natin punahin. Kaya lang kailangan alam natin yung totoo. Amen. Kaya mahalaga yung pagbubulay-bulay. Kung minsan, nagdaan ako dyan, akala ko yun ang totoo. Pero nung patuloy kong pinag-aralan, hindi pala yun. Kaya nga yung sinasabi ng Bible, if you will continue in my teaching, you will know the truth, and the truth will set you free. Ano yung free na yan? Saan palalayain? Yung inaakala mong tama ay mali pala. At yung inaakala mong mali ay tama pala. Kaya kailangan patuloy tayo sa sariling pag-aaral. Hindi masama yung ma-attend tayo mga Bible study, mga seminar. Hindi masama yun. Pero mas maganda, tayo rin mismo sa sarili natin, nag-aaral tayo ng sarili natin. At nandiyan naman ang Espiritu bilang guro natin at ituturo niya ang katotohanan sa atin. Amen. So sa karanasan ko sa ministry mga kapatid, ang dami na, kahit nung nasa mission ako, ilang taon ako sa mission. Amen. So yun lang mga kapatid, kailangan naman yung talagang totoong turo. Hindi ko sikat, magaling magsalita, paniniwalaan na natin. Hindi po. Lalo na yung mga napapanood natin mga araw. Roger, yung araw, yung iba, pinuntahan pa natin yun. Pero mga false teacher pala. Kaya wala na sila. Pero naging milyonaryo yung mga yun. At yun din na sinasabi ni Pablo sa Corinthian. Hindi kami katulad ng ilan na pinagkakakitaan o kinakalakan ang salita ng Diyos. Makontento pa tayo mga kapatid. Kung talagang tapat tayo na steward ng Panginoon, may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan lang yung faithfulness natin sa Panginoon. Ano man mangyari, huwag tayong bibitaw. Lalo na sa panahon ngayon. Amen. Kahit siya sa 1 Peter na punta tayo. 1 Peter 4:7-11. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Naniniwala tayo dito? Amen. Nakikita natin, napapanood natin yan. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Yung mga nangyayari ngayon, huwag tayong lumako sa ibang bansa. Yun sa atin lang bansa. Hindi ba biblical yan? Yung paputok ng mga bulkan, mga political war, nation against nation, kingdom against kingdom, naglaban-laban, ang mga tao magiging gahaman sa salapi. Totoo ba? Yes. Di ba? Walang awa sa kapwa. Makuha lang ang gusto. Kaya
Kaya ang araw natin, di ba, may rally ngayon. Amen. So yung nangyayari ngayon ay talagang kabi-kabila, lindol. Di ba biblical yan? Nakasunod sa Bible yan yung mga palatandaan mga lindol. Ilang bagyo na dumaan sa atin. Ilang bansa na ang nilindol, na malalakas na lindol. Eh bukas nga walang pasok, 3 araw yata yun dahil darating na raw yung big one. The big one. Pinahayag na yan di ba? 3 araw walang pasok. Dahil sa 3 araw na yun, 2 araw na yun, darating yung big one. Amen. So yung mga kanya, huwag tayong matakot dyan. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng protection. Ang alam niya. Amen. Kaya sabi dito, malapit ang owasan lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo. Mapagtimpi. Ano ba ibig sabihin ng mapagtimpi? Oh. Huwag tayo basta-basta. Nagdidesisyon. Pupunsulot tayo sa Panginoon. Amen. Kahit maliit malaking bagay, bago tayo pumilos sa Panginoon muna. Lord, tama ba itong gagawin mo? Tama ba yung pupuntahan mo? Tama ba yung iniisip ko? Amen. Aba, hindi sa tinataas ko yung sarili ko, hindi sa nagkayabang ako. Tinanong ko sa Panginoon, Panginoon, kalooban mo ba't na tumayo ako? Bukas na umaga, yan ang dalangin ko kagabi. Kung kalooban mo, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. O yan, asawa ko, nakatayo ako. Kagabi hindi ako makatayo. Hinilod niya ako, pakakamay, buong katawan ko. Dahil ang sumasakit sa akin from head to foot. Sobrang sakit, napapaluhan ako sa sakit. Lalo na itong braso ko. Ito, yan, hindi ko na maigalaw yung mga dalili ko. Pero still, hindi ako matalikod sa Panginoon. Kalooban niya ito na mangyari. Dahil sinusubok niya ako kung hanggang kailan ako. Naalala ko si Hope. Diba? Ano ba ginawa kay Hope? Lahat inalis. Nagkasakit. Pero hindi bumitaw. Amen. Mga unang tinawag ng Diyos noon pa sa Old Testament. Sila Daniel, ano nangyayari sa kanila? Nakulong. Kahit sa panahon ng New Testament, mga apostol, kinulong. Anong kamatayan sila nila, pero hindi sila bumitaw. So yun mga kapatid, huwag tayo bibitaw. Maging faithful tayo. Faithful steward ng ating Panginoon. Amen? So, kaya malapit na awakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Kasi kung hindi malinaw, ano ibig sabihin malinaw ang isip? Yung wala kang negatibong iniisip, wala mga problema. Kasi kung marami kang dala-dala, paano ka makakapanalangin? Amen. Itaas natin lahat sa Panginoon niya. Ano ba pala? Problema? Bakit ka problema? Hindi ba? Ang Panginoon naghihintay lang naman na sabihin mo sa Kanya. At alam niya, kung hindi mo na kaya, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya nga, higit sa lahat, ito mga kapatid, magmahalan tayo ng tapat. Amen? Paano ba natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Excuse me. Paano ba ipapakita natin? Hindi natamayan natin. Ang linaw dyan, higit sa lahat, magmahala kayo ng tapat. Paano tayong maipapakita yung tapat natin na pagmamahal sa kapwa natin? Na wala man lang tayong pakialam. Amen? Kasi isa yan sa pangaral sa amin nung dating pastor namin sa Las Piñas, sa Zapote. Maipapakita natin ang pagmamahal natin tapat sa kapwa.
yung tapat na pagmamahal. Kaya pastor namin, nagbuo siya ng visitation team. Na pagka-absent, halimbawa ngayon may umabsent, bakit kaya? Sasabihin ng pastor namin, dalawin nyo, alamin nyo kung ano nangyari. Kaya pagka may absent doon, agad pinupuntahan eh. Doon natin maipapakita ang pagmamahal natin sa kanila. Na tayo tapat sa kanila. Amen. Sa panahon natin ngayon, paano tayo magpapakilala? Wala kang tatay na pumunta. May cellphone ka ba? Hello, kumusta ka, Brad? Yun lang, okay na yun eh. Hindi ba tayo, ipakita mo na yung tunay na pagmamahal mo, naalala mo sa Amen. So kaya yan ang sinasabi dyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay papawi ng maraming kasalanan. Amen. Yung pagmamahal, yung pagkano natin ng pagmamahal ng tapat natin sa ating kapwa ay pumapawi ng kasalanan yan. Amen. So galiin natin yan. Buksan ninyo para sa isa ang inyong mga tahanan. Amen. Welcome bawat isa. Lalo sa kapatiran. Amen. Brad, dyan muna ako kakain ng tanghalian. Wala akong may ulam eh. Amen. Ano ba hindi mo sa meron akong papasinosin? Hindi naman sa talagang nais mong itaas ang isang tao dito. Hindi makakatiis yan. Nasa loob na isang linggo, hindi ako dalawin. Dahil pareho kami may karamdaman. Eh si Brother Roger, hindi sa inaano ko. Linggo-linggo yan, hindi makatiis. Kung anong araw, bigla na lang darating doon. Mag-i-share kami. Amen. Kasi doon niya napapakita dahil napakatagal na namin talaga na magkasama. Hindi na nga iba ang turingan namin eh. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, baka isip nung iba, nasa sumpa tayo para pareho tayong masakit. Amen. Si Tito Kikit, at sumapasyalan, hindi na ako makalakad eh. Kaya tinanong ko ang Sister Ellie kanina, kumusta na si Tito Kikit? Amen. Kaya noon, kami sa CTM, di ba? O, sino wala ngayon? Sa attendance, wala si ganito. O, sabi ni Pastor, asaan yung team? O, sino nyo, pag-pray nyo, baka may problema. O, baka may kailangan. Amen. Kaya buksan ninyo sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Huwag mabigat sa loob. Dito na naman to. Dito na naman kakain. Yun, huwag yung gano'n mga kapatid, maging, ano tayo? Bukas tayo. Bilang, eto, tingnan mo, sabi, bilang mabuting katiwala. Sino katiwala? Amen. Kailangan mabuti. Kasi bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Iba't ibang kaloob. May gift yan. Iba tayo. Amen. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, ang banal na Espiritu ang mangyayari sa atin, ano ba ang gift mo? Amen? Pero lahat tayo pinagkalooban ng iisang gift, pare-parehas tayo. Saan? Pagdating sa evangelism. Dahil pinagkatiwala sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Pero sa merong mga gift naman, kung ikaw hindi walang gift of teaching, huwag kang mga kapatid. Kaya nga sabi nito, gamitin ninyo sa pakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay, level. Sabi pa dito, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ano intindi natin dito? Ang sabi, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Nangaral ka, tinawag ka ng Diyos, mangaral ka. Huwag yung sarili mo ipangaral mo, sarili mo kaalaman. Huwag yung salita ng Diyos ipangaral mo.
Huwag ba, mga bagay sa sanlibutan ang pangaral mo. Kung hindi, ang sabi nito, salita ng Diyos, ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na loob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Yung ibang kaloob, alam natin yun eh, kung ano ang leading natin. Amen. Amen. Lahat tayo nito, hindi pwedeng walang kaloob. Yes. Pero pagka hindi kaloob sa'yo, huwag kang mapumilit kapatid. Panalangin mo, ililig ka ng Holy Spirit. Yes. Ililibig sa'yo ng Holy Spirit kung anong gift mo. Amen. Tinawag ka sa music ministry. Pagkanoon, sintonado po ako eh. Tinawag ka doon, bahalaan Diyos sa'yo. Amen. Amen. Itutune ng Panginoon yung boses mo. Amen. Panginoon, hindi ako marunong magturo eh. Ang Panginoon niya, ang binigay sa'yo para ng Espiritu para turuan ka, para matuto ka, magturo ka. Amen. So lahat tayo may gift, may kanya-kanyang gift. Kung hindi ka tinawag ng pastor, kapatid, huwag ka magpumilit. Amen. Kung hindi ka tinawag evangelist, huwag ka magpumilit. May kanya-kanya kaloob tayo. Pero lahat ng Kristiyano tinawag sa iisang mission. Ano yun? Go and make disciples. Dahil nais ng Panginoon, lumago ang kanyang gawain. Amen. Kaya yung natutunan natin, bahagi natin. Kasi pagka puno-puno ka ng salita ng Diyos, hindi po pwede, hindi mo ibahagi yan eh. Doon sa mga pinupuntahan mo, mga kakilala mo, kapitbahay mo. Di ba? Parang baso yan eh. Puliin mo yung baso ng tubig. Hanggang sa umapaw yan. Aagos yan. Kailangan umaagos ang salita ng Diyos sa puso natin para mapunta sa iba. Mabahagi sa iba. Amen. Kaya nga ako sabi ko nga, kung kalooban ng Panginoon, I'm still more than willing na magamit ako sa evangelism. Kasi sa pote yung ginawa namin nung araw, bawat churches nagtutulungan. Amen? Yung sa bandaron namin, sa may SM doon, nagka-evangelize kami doon at lahat ng nakukuha namin sa evangelism. Doon namin channel sa church kung sino church meron doon. Hindi nagkakanya-kanya, nagtutulungan kami. Amen. Medyo awit na po ako. So yun lang ang naso yung mga katangian. Sa pangatapat sa Panginoon, sorry po, medyo umit na ako. Yung faithful sa na-steward ng Panginoon, may gagawin sa atin ng Panginoon kung tayo ay nagpapasakop ng lubusan. Kanino ba dapat tayo magpasakop? Ano sabi ni Kristo? I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Bilang mga tupa, sino ang tupa ng Panginoon? Bilang mga tupa tayo ay may pastor tayo. Na dapat tayong pailalim, dapat tayong sumunod sa ating pastor, hindi kung sino-sino, kung saan tayo sumusunod, kung hindi dapat sa pastor. Bakit po? Maging tinatawag na maging faithful tayo, masunodin tayo, obedience tayo sa ating pastor. Walang iba si Kristo. Kanya nga sinabi niya, I am the good shepherd. Kayo ang mga tupa ko. Kailangan at kilala ng mga tupa ang boses ng Panginoon, ng pastor. At kilala rin naman ng mga tupa ang boses ng pastor. Amen. Kaya sino dapat natin sundin? Ang ating pastor. Ano ba ang ginagawa ng pastor sa atin? Tingnan nga natin yun sa Psalm 23. Ang sabi si Yahweh, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, I shall be in want. People are always in want. Walang kasiyahan. Gusto ko ito, gusto ko ito. Walang kasiyahan niya. Pero ang sabi dito si Yahweh, ang sabi si Yahweh, ang aking pastor, the Lord is my shepherd, I shall be in want. Palinaw yan, si Yahweh, ang aking pastor, hindi ako
magkukulang. Saan hindi ka magkukulang? Sa lahat ng bagay na iyong kinakailangan. Amen. Hindi tayo pagkukulangan ng Panginoon sa gana. Amen. Susupply na yan, and my God will supply all my needs according to His riches in God's glory. Amen. Susupply niya kung ano. Alam mo parang anong kailangan mo. Kaya hindi binibigay sa'yo. Hindi mo lang kailangan eh. Hinahangad mo lang eh. Ipagyayabang mo lang eh. Amen. Pero pagka si Yahweh ang Diyos ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Saan? Next. Sa pinahihinlan niya ako sa lundi ang pasturan. Lalagay tayo sa pasturang mainam. Yung meron tayo, tupa tayo, meron tayo makakain. Hindi tayo dadali sa disyerto na puro bato, puro buhangin. Ang sabi nito, pinahihinlan niya ako sa lundi ang pasturan. Ibigay mo sa maraming pagkain, maraming damuhan. Tupa ka, damo kakain mo. Doon ka dadali ng pagsasagana. Green pasture. At inaatay niya ako sa tahimik na batisan. Doon sa distilled water, tahimik. Yes. Hindi ka makakabahan, hindi ka matatakot. Dahil hindi umaagos. Hindi walang tatangay sa yung agos na malakas. Kaya sabi, lunti ang pastulan. Amen? Upang parang masaya ba tayo? Pinahihinom niya ako sa lunti ang pastulan at inaakay sa tahimik na batisan. Tahimik, yung tubig, hindi matatakot. Walang agos na malakas, walang alon. Amen. Sunod. Pinanunumbalik ang aking kalakasan. Amen. Nung pinabasa ko to, sabi ko, Lord, pinanunumbalik ang kalakasan. Gusto ko yan, Lord. Pero una sa lahat, mga kapatid, hindi physical ang tinuturo. Ang spiritual natin ang tinuturo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng spiritual na kalakasan. At pinapatnubayan niya sa tamang daan. Yan. Pinapatnubayan tayo ng Panginoon sa right way, sa tamang daan. Kasi sabi nga sa Bible, there is a way. May daan na akala ng tao ay matuwid at tama. Pero sa huli ay kapahamakan. Kaya sabi nito, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sino bang parangalan? Ang galing mo kasi. Hindi yung magsarili. Paparangalan natin si Jesus Christ. Ang lakas ko, pinagaling ako kasi lako. Amen. Lagi si Kristo, siya ang pagkatiwalaan natin. O yung faithful tayo sa Kanya at siya ang kikilos para sa atin. Wala tayo, sabi nga, pagka tayo hiwalay sa Kanya, apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa dahil sa Kanya nanggagaling ang lahat. Ng lakas, karunungan, ang lahat sa Kanya. Amen. Dumaan man ako sa madilim na libis. Yan. Ng kamatayan. Wala. Valley of death. Wala akong matatakutan. Pagkat ikay aking kaagapay. Amen. Amen. The Lord is always on our side. Hindi tayo iiwan yan. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tugtog mo at pamalo. Ito. Dapat paunawahan natin ito. Ang tungkod. Ano ba yung tungkod? Tuloy ko, nagtutungkod ako. Pinakalalay natin na galing sa Diyos. Nakalalayan na ng Panginoon. At pamalo. Sino hindi na papalo rito? Pagka ikaw ay tupa ng Panginoon, papaluin ka. Tuturuan ka. At pagka ikay naligaw, ano gagawin ng Panginoon? Susundan ka, bubuhatin ka, papasanin ka, ibabalik ka doon sa kawan. Yun ang ginagawa ng pastor. At pagka kayo makulit, papaluin ka. Para matuto ka. Sabi nga ng aming pastor, nung nasa Makati pa ako, pastor namin kami sabi, ang Panginoon ganyan ang ginagawa. Pagka patuloy ka magawa ng mali, kakalabitin ka niya. Wala, tigilan mo na yan. Wala, kalabit lang. Sabi niya, pagka paulit-ulit ka, katapikin ka na yan. At pagka hindi ka tumingin, susuntukin ka.
Ibig sabihin, pagka alam mo, tinatabi ka ng Panginoon, makinig na tayo, kinakalamit na tayo. Andiyan naman ba na Espiritu, mali yung ginagawa mo. Amen? Alam mo yun, yan ang makapagpatiliban sa akin sa bisyo eh. May lahat ng bisyo nasa akin nung araw. Pero nung nandun ako, nung active na ako sa Makati, Pulao, nung nagtagpo yung Jerry Haro, yung Amerikano, tumugol ako. Lahat ng may bisyo, lahat ng mga klaseng bisyo, o kayo naninigarin nyo, tapon nyo lahat dito. Alam niyo, may Ronson lighter ako, tinapon ko sa harap. Yung isang kahang Marlboro ko, dadalawa lang yata ang tinapon ko sa harap. Alam niyo, ginawa ng Panginoon, sinubukan ko kinabukasan. Ayaw ko na, hindi ka na gusto ng lasa. Kumilos ang Panginoon. Basta talagang tunay ang pagsuko natin sa Panginoon, diringgin yan. Amen? Kaya ang Diyos ay tapat sa atin. Amen. Kaya kasi yung pastor natin hindi ka pababayaan yan eh. Dadali ka niya sa mabuti. Amen? Saan tayo? Ipinaghahandla mo ako ng salo-salo. Sabi. Nung nakikita nitong mga kalabang ko, ibig sabihin, ibibless tayo ng Panginoon ng sobra-sobra na makikita ng mga tumutulig sa atin. Kaya sabi, ipagkahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalabang ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos mo. Ano ito? Sa aking ulo ay langis at binubuhos mo. Ano ibig sabihin yan? Yung anointing yan ng Panginoon ay isa sa atin. Sa aking saro, para yung lubos-lubos. Sa aking saro, yung mga lalagyan natin, yung panabigasan natin, hindi ka pagpupulanin, lagi may isang sakong bigas ka dyan. Amen. Kaya talaga hindi siya nagkukulang sa atin. Ang sabi nito, kabutihan, pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Yan, yung pinangako ng Panginoon. Sabi, kabutihan, pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh maranahan. Yun ang destination natin. That is our final destiny. Yung kaharian ng Panginoon. Doon tayo mananahan, magpakailanman. Kaya makinig lang tayo, maging faithful tayo sa ating pastor, sa ating Panginoon. Kailangan maging mabuting servant tayo ng Panginoon. Maging faithful steward tayo ng Panginoon. Sundin natin siya, ano man ang paggawa sa atin. Amen. Kaya ako nagpapasalamat, kaya ako nakatayo rito. Yun ang sabi ng Panginoon, tumayo ka, akong bahala sa iyo. Kung tutuloy siya, ito namamanita, nakikinig na yung mga tuhod ko. Pero sa grasya ng Panginoon, nakatayo pa rin ako. Amen. So hanggang nandito na lang mga kapatid at gusto ko umamit tayo. Umamit tayo pala sa akin.